Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin, Attorney Harry Roque may paglilinaw sa pulburo na issue ni PBBM. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Bangon Pinas. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Bangon Pinas at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Anyway, naintriga kayo sa pag-uusapan natin ngayon, no? Droga at impeachment. Lilinawin ko lang po ha. Unang-una, tapatan lang. Hindi po ako supporter ng mga Marcos. In fact, ang pamilya ko ay oposisyon sa pamilyang ni Marcos. Ang lola ko po ay pinsan buo ni Jovito Salonga. So talagang hindi po ako supporter ni Marcos. Pero nang nagdesisyon po si Inday Sara na tumakbo bilang Vice President, nakakatambalan niya ang Presidente Marcos, alam mo, nag-isip talaga ako na may darating sa punto ng isang tao, lalo na sa nasa politika, na dapat magtiwala sa desisyon ng kanyang kinikilalang leader. At dahil nagdesisyon nga si Inday Sara na tumakbo bilang Vice President ni PBBM, nagkaroon naman ako ng open mind. Hindi naman ako bulag na sumunod lang kay BP Sara, no? Tinignan ko talaga ang pagkatao ni PBBM. O, paano ko nakita yan? Well, una-una, nung ako po yung spokes pa, meron din akong television show sa teleradyo at naging guest po namin si PBBM. Yun po yung kauna-unahang pagkakataon niya na nakabalik siya sa Malacanang. Doon ko po siya in-interview mismo sa Malacanang. At sabi nga niya, wow, parang deja vu kasi nga matapos ang halos 30 years na wala sila sa Malacanang, ako yung una nagpapasok sa kanya sa Malacanang. Ano naging impression ko kay PBBM? Napaka-humble. Okay? Napaka-down to earth. Hindi mo akalain na anak ng presidente, hindi mo akalain na naging senador na, naging governor, naging congressman. Down to earth. Okay? Now, bago po yun, yung aking chief of staff as spokes, naging chief of staff din ni PBBM, si Batin. Kinasal po si Batin sa Bali, Indonesia, no? At naging ninong kami pareho. So naging kumpare kami sa isang kinasal na malapit sa amin pareho. Chief of staff ko as presidential spokesperson, chief of staff niya as senator. Pero napansin ko na talagang hindi sila madaling makihalubilo. In fact, nandun din si First Lady Lam, pero parang kulang sila. In fact, hindi sila tumabi sa aming lamesa. Naghiwalay sila ng lamesa, no? So sa akin, okay lang naman, no? Dahil basta naman ako may kausap, buhay ako. So, ibig sabihin ba, may ugali, ganun, may attitude? No? Pero matapos yun, nangangampanya na, hindi pa official na kampanya, umiikot. Nakasabay ko umikot si PBBM. Una-una sa Cebu. Dalawang beses po yan. Isa sa bahay ni Congresswoman Owano na sabay kami nagtanghalian. Ganun po na na-enforce yung pagkakakilala ko sa kanya na napakabait, napaka-mild-mannered, napaka-down to earth. Tapos, nung kagabihan no yun, nagkaroon din ng dinner na hosted by Mike Rama, Mayor Mike Raman. At doon ko nakita na, ibang klase pala talaga itong si PBBM, down to earth and likable. So yun po yung naging impression ko sa kanya. So nung sumapi na nga si BP Sara kay PBBM, medyo kampante naman ako. Dahil kung hambog yan, kung mayabang yan, talagang hindi ako sasama. Pero na-disarm ako kasi unang-una talagang down to earth. Talagang walang ka-ere-ere. Hahangaan mo talaga. At saka napakabait. Now, siyempre, noon pa man, naririnig ko na yung chismis na di umano ay gumagamit ng droga o gumamit ng droga. So, siyempre ako, pinagmamasdan ko naman siya. Wala naman ako nakitang kahit anong signs na siya ay gumagamit ng droga. Ang alam ko nga, napakabait. Kung ikay napakabait at down to earth, siguro parang hindi ka gumagamit ng droga kasi alam naman natin na sisira yung utak ng mga gumagamit ng droga. No? So anyway, yan po yung konteksto kung bakit sumapi rin ako sa unit team. Unang-una, desisyon niya ng aking
kumbaga leader, si VP Sara na dapat suportahan ko. At pangalawa, dahil sa aking personal assessment, bagamat kaunti lang yung pagkakataon na nagkaroon kami ng close encounter ni Presidente, ay ang aking assessment mukha namang mabuting tao. Kaya I had no problems na sumama sa unity team. In fact, ako yung kauna-unahan nilang kinuhang senador. Pangalawa lang po, si Senator Jinggoy. So ngayon, gaya ninyo, naririnig ko rin yung mga sinasabi ni Maharlika. In fact, si Maharlika, nagulat ako na panay ang banat niya sa mag-asawa dahil nga dito sa pulburon. No? Now, hindi po ako naniwala dyan. Kasi una-una, naniniwala ako sa malayang pananalita. So lahat naman ng tao pwede magkaroon ng opinion. Pero sa tingin ko naman, palibasa sinasabi ni Maharlika, hindi naman dapat paniwalaan. So ako, nanindigan pa rin ako na basta kakilala ko si PBBM, tingin ko mabuti naman ang kanyang pagkatao. Pero syempre, nasa likod ng isipan ko, si Maharlika matagal ng supporter talaga ng mga Marcoses. Yan talaga ang loyalist. Pero, at saka nung ako spokes, nag-interview siya sa akin, ang alam ko talaga, ang loyalty niya sa mga Marcoses. Pangalawa lang ang loyalty niya sa mga Duterte. Pero ganun pa man, sabi ko nga, nakakagulat na all of a sudden, si Maharlika ang nangunguna pa dun sa pagbintang na gumagamit ng pulburon. Bakit Hindi kaya, lang si PBBM, kundi si First Lady rin. So, mga panahon na yun, narinig ko na, pero dahil nagkaroon ako ng personal assessment na mabuti naman ang pagkatao ni PBBM, hindi po ako naniniwala. Ang problema po ngayon, hindi lang si Maharlika nagsasalita. Meron na pong lumabas na dating sundalo na PMAyer at kumpirmadong PMAyer naman, yung parang Clemente yung pangalan, pero kumpirmado ko po na PMAyer, sila ngayon nagsasalita na rin ng withdrawal of support dahil nga daw po sa paggamit ng pulburon. Ngayon, lilinawin ko po, wala akong personal ng pagkakaalam kung gumagamit o hindi ng pulburon si PBBM o si Lam. Pangalawa, kung gumamit man sa mga nakalipas na panahon si PBBM ng pulburon, wala rin akong pakialam. Bakit? Si Prince Harry nga, sa libro niya, umamin siya na gumamit din siya ng coke. Alam niyo kasi yung buhay mayaman, parang lalo na kapag nag-boarding school sa England, parang tanggap na yan, nakabahagi nila ng buhay. Hindi dapat, pero dapat tinatanggap na rin. So, Nako po. Mga karbi natin, no? Kasi tayong mga Pilipino kasi, mga karbi natin, medyo, sensitive pagdating sa mga ganyang bagay, no? Kasi, di ba, yung mga anak nga natin, yung mga kapatid, di ba, pinagbabawalan natin na yung mga ganyan. So, ngayon, ewan ko lang, sa iba, kung tanggap po nila na ganun po. For example lang, may labas na po yung video na yan kung nasaan man yan. For example lang, ganun nga, no? Gumagamit ng pulburon, mga ka-review. Kayo po ba, tanggap nyo po ba na yung ibinoto nyong presidente, ganun po? No? Parang na doble-doble na po yung pambubudol sa atin, di ba? Yan po kung totoo lang, ha? Yan po. Kung totoo lang na mayroon talagang ganyang video. At kung gumagamit din nga po si PBBM nung di ba? Nung nakalipas pa, nung siya, di ba? Medyo sa akin medyo hindi ko po mga karibin natin, hindi ko po tanggap na ganun po ang magiging presidente sana. Hindi sana kasi presidente na diba? Ganun po ang presidente natin. Kasi pagkakaalam ko po bilang isang presidente, ikaw po yung unang-una, diba, na magiging law-abiding citizen, diba, ng inyong bansa. Diba? Maging nakaraan man yan or present, mga karibin natin, kasi tatatak na po yan sa pangalan mo. So, kailangan talaga may gawin dito si di ba, si PBBM, mga karibin natin, patungkol po dito sa pulburonic video na sinasabi nila Madam Maharlika. Kasi pag hindi po ito, or, di ba, pag napatunayan po ito or hindi man, tatatak na po sa isip ng taong bayan na may ganyan, di ba? Parang, di ba? Kayo po, ano po ba, ano po ang inyong opinion, di ba? wala akong pakialam.
Pero syempre, ibang usapan na yan kapag presidente ay di umano ay gumagamit pa rin ng pulburon. Ulitin ko po ha, hindi ako naniniwala. Wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon yan sa pagiging presidente? Well, alam niyo po, ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Pero labag pa rin po yan sa batas. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya nagpapatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust. Kaya po sinama yan sa Amerika at dito sa Pilipinas. Gaya-gaya lang naman tayo sa Amerika talaga. Yan po ay yung kahit anong ground na hindi expressly enumerated na dahilan para sa pagkakatanggal through impeachment, pero po pwede maging dahilan. At kaya po yan may betrayal of public trust kasi nga ang tiwalang ng taong bayan, siya ay magpapatupad ng batas. Hindi siya ang lalabag ng batas. Pero ulitin ko po hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or si LAB. Sabi-sabi lang yan. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay, yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas sa pinagbabawal na droga, ay gumagamit. So impeachable offense po yan, betrayal of public trust. So, yan na nga po mga karibin natin, no? Yan na nga po yung sinasabi ko kanina na kahit nga, di ba, yung mga anak, kapatid, relatives natin, di ba, pag once na ano natin na gumagamit mga karibin natin ng ganyan, di ba, parang yung ano natin sa kanya, di ba, yung pag ano natin sa kanya, medyo kakaiba na po sa mga normal, di ba, kasi ano yan pag may lamat na, kung baga, di ba, may lamat na. So ngayon, paano kung presidente nga, di ba? Paano lang Paano kung presidente nga? Di ba? Kasi yung presidente natin, siya po yung tinuturing nating ama ng ating bansa, di ba? Nako po, pag ganyan pag yan kung hindi pa naman napatunayan kasi hindi pa nilalabas nila yung video, mga karibin natin. Pero, di ba? Kung saan man nila napulot yung ganyang idea, sa bagay, sinabi na noon ni dating Pangulong Duterte, pero hindi niya naman pinangalanan na si PBBM, mga karibin natin. Ang sabi niya lang, meron weak leader at saka nagpupulburon. Yan So, ngayon mga karibin natin, napapaisip po tayo kasi 'di ba, sinasabi ng iba na weak leader daw itong si PBBM. Ngayon, eto na lang. Kung ilabas man yan nila Madam Maharlika o kung sino man yung taong mayroong hawak niyan, mga karibin natin, talagang mapapatunayan na nga yung weak leader at saka yung gumagamit ng pulburon, di ba? Nako po. Medyo ano po tayo dito, parang nasashock po tayo sa mga nangyayari, mga karibin natin. No, ngayong 2024 may pasabog agad na ganito. No, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Bangon Pilipinas. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Bangon Pilipinas. Maraming salamat po.